Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala mo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, marami akong deck na gagamitin mamaya. I-adjust nyo na lang yung deck na sa tingin nyo ay magre-resonate sa inyo. So, kung di mag-resonate yung unang deck, edi doon na kayo sa pangalawa, pangatlo, pangapat. So, ewan ko kung gaano karaming magagamit ko. Bahala na. Revenge. Pero at least, baliktad siya. Dito sa combination na to, forgiveness tong dalawa. Reconciliation na to. Acceptance ng apology. Kasi ito, refusal to. Diba? Ito kasi all about healing. So, probably tungkol to sa reconciliation. Alamin natin anong pinagugatan ng problema. Pera. So, case-to-case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, pwede kasi itong ano eh. Depende kasi sa nanonood. So, pwedeng kaklase, ka-workmate, anyone na lagi nyong kasama para sa iisang purpose. So, ang iisang purpose, halimbawa, mag-gain ang good health. So, kabady-body ng iba sa inyo sa pag-exercise, pagpunta ng hospital, o pag-zumba, mga ganong bagay. Kasi ito ay pwede rin health-related issues o career o school. Doon lang siya iikot. Business, o sige, sama na rin. So, depende sa inyo kung saan nyo to makukuha, tong kaaway nyo. So, doon siya tatama. Doon lang iikot sa mga sinabi ko. Pero kung doon umikot nga, edi posible yung reconciliation. Anyways. So, ano yan? Jealousy, posible. Beware. Kung jealousy, kanina mag-iingat. Diba? Kanina mag-iingat kung jealousy. Aquarius o Taurus. So, anyone na kakilala nyo, Aquarius, Taurus, medyo off yung energy nila. Beware. Kasi nga, prone sa jealousy. Ngayon, kung nangyayari na to, mag-i-end. So, kung hindi pa nangyayari, mag-ingat dito sa Aquarius, Taurus. Pero kung nangyayari na, edi posible yung reconciliation tulad dito na sinasabi ko. Pero kanino naman kaya? Scorpio, Virgo. Pero kung jealousy, ano kayang pinagugatan, di ba? Ito. Third party siguro. At may ano tayo. Other woman. Babae. May other woman eh. Competitor siguro. Kasi mistress card to. So, doon na lang.
Jealousy dahil may other woman. Baka mawala na yung other woman o baka tamang hinala lang kaya magkakaroon na ng somewhat clarity dito. Pero again, kung nangyayari na at ito na nga pinagsisilosan tong babaeng to, mag-i-end na yan. Don't worry. So, ano pang deck ang gagamitin natin? Eight of Hearts. Oh, ang weird ah. Double eight. So, tungkol saan to? Eight of Hearts, Eight of Clubs. Expect natin na ewan ko kung anong magiging problema ng iba sa inyo regarding business. Business o career. Na para bang peace offering. Magkakaroon ng peace offering dito o parang meeting about reconciliation. Pero kung jealousy ang basehan natin, ito na naman, may jealousy na naman tayo. Pero, kung jealousy to, ang way ng, kung ididikit natin doon sa kanina dito, ang way ba ng reconciliation ay peace offering, may bibigay na food, flowers, money, mag-treat sa labas, magta-travel. Ganun yung kind ng peace offering. So may peace offering na literal na makukuha, hindi siya yung sorry lang. Kundi may gamit na kasama o excuse me, pakonsuelo. Pero kung business problem, yun nga, may meeting na maaaring mangyari at pag-uusapan nga kung paano ayusin ang career, business. Maisip. Mahirap eh. Kung pa tayo ibang deck, dahil maba pang oras. So, may someone dito na para bang nagre-reminisce. At ang nire-reminisce niya ay anything na may kinalaman sa kanyang wish dati. Ibig sabihin, matagal niya ng panahong wish na para bang hindi nangyari. Tapos ngayong 2 weeks, biglang maalala nila ang tungkol dito. At i-wish ulit. O ewan ko kung anong naisip ng iba sa inyo. So, malaki ang chance ng wishful thinking para sa wish dati na gusto nga i-manifest ulit sa present o siguro baka maalala ng iba sa inyo ang anything na para bang binaw na nila sa limot. Mga alaalang di na nila gusto maalala pero for some reason, maalala pa rin nila ulit sa 2 weeks na to. O siguro, mag-move on na yung iba sa inyo. Sa toxic people, situation, memory, case-to-case basis. Magkakaroon na ng decision making dito, lalo na kung ganun nga ang nangyayari, confusion, procrastination, mula sa toxic people, situation, energy,
Memory, anything na toxic, para bang magkakaroon na ng kusang loob yung iba sa inyo na lumayo na o umalis para makapag-heal finally. Anyways, what tayo pa pang information dito? Pampag-good vibes, surprise. You may be surprised. Wow, hindi maganda, di ba? Basahin ko na lang. Madali na maintindihan to. Intense. The intensity of a true soul connection includes highs and lows. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fits sa sitwasyon. Past life. We reunite with all loved ones over and over in different lives. Past life connection pala to. So, ba pa? Paulit na deck. Lubas-lubasin na natin. Allow yourself to connect with what you are passionate about. Spend time on self-care. Only. Make some time for friends. Okay. Yan na mag-end. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.